Una po sa ating mga balita, pinangunahan ngayong araw ni Pangulong Aquino ang paggunita ng pambansang araw ng mga bayani. Sa kanya pong naging mensahe, nanawagan ang Pangulo ng pagkakaisa tungo sa ng ating bansa. Narito ang report ni Elena Luna. Nanawagan si Pangulong Aquino sa lahat na magambag ng solusyon na tumulong sa kapwa imbes na manood at magreklamo sa mga nangyayari sa paligid. Naging mensahe ito ng Pangulo sa pagunita ng araw ng mga pambansang bayani sa Taguig City. Kapag may mali at di makatwira sa lipunan, di ba't kung manunod ka lang sa isang sulok, kung susunod ka lang sa dikta ng status quo o magre-reklamo na walang nalo ka solusyon, di ba't nakadagdag ka lang sa problema at pinapahaba ang pagdurusa ng iyong kapwa. Sa kabilang naman, kung may kahit isang taong titindig at haharang sa kanila para sabihin mali ang ginagawa ninyo, hindi ako papayag na pagsamantala ninyo. Di po ba tiyak kong mapapatid ang siklo ng panlalamang at kawalang katarungan. Kinilala ng Pangulo ang mga ambag ng mga bayaning Pilipino na siyang naging pundasyon ng kalayaang tinatamasa natin ngayon. Ipinaalala ng Pangulo ang tungkulin ng bawat isa na mapabuti ang bayan at hinimok ang lahat na makiambag para mapabuti ang sambayanan. Meron nga pong dahilan kung bakit nakapalo ang bayan sa salitang bayani. Bawat isa sa atin may kakayahang lampasan ng ating mga sarili para sa kapwa at bandila. Karaniwang tao man o may mataas na katungkulan, lahat tayo may tungkulin at kakayahang makilahok sa pagpapabuti ng kalakhang lipunan. Mula sa simpleng pagsunod sa mga batas at patakaran, sa pagbubukas lalo na sa mas nakakailangan, hanggang sa kahandaang ipaglaban ang tama at makatwiran na walang pinipiling panahon at pagkakataon. Naging bahagi rin ng programa ang presentasyon ng National Historical Commission of the Philippines ng librong Ang Mamatay ng Dahil Sa'yo. Tungkol ito sa mga Pilipinong martir at bayani na nakipaglaban para sa kalayaan at hustisya noong martial law. Sabi nga po ng pilosopong si George Santayana, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Tunay pong magandang pamana ang aklat na ito sa kasalukuyang henerasyon, gayon din sa mga susunod na lahi, upang maiwasan ang kamalian ng nakaraan at maging gabay sa mga akbang sa kinabukasan. Ang tema ngayong taon ay Bayaning Pilipino noon at ngayon, ang simula at tagapagpatuloy ng malawakang pagbabago. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.